papuri po si Panginoon. Salamat sa pagkakataon mo. Binigay mo Panginoon sa amin. Ikaw, magamit dito para sa aming service. At hindi naman yung unexpected, pero expected ko naman yung sasalita ko. Kasi before pa ako sinagsalita gabi, bago po kami, after kami naglasat, sinabihan ko ng Panginoon na mag-ready ka na kasi pagpapasal ko. At nagpapasalamat ako kasi may nakaschedule talaga para dito. Kasi nagiging kumante ako nung nakaraang week kasi may nakaschedule lang ako. Tapos nagulat na lang po ako kasi bigla sinabi ko gabi ni Mami Lourdes sa akin na ako daw speaker ngayon. At yun nagsabi ko si Pastor Joseph. Kaya nagpapasalamat ako sa kakataon na ibigay ng Panginoon sa akin upang makapagsalita at makahayag ng mga salita. At yun po ay naanahan ko po ang bawat isang Panginoon. Kayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Ma-worship you, Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin pinararangalan. Pinasasalamat ng Panginoon. Dahil kayo nakakaalam, Panginoon, higit sa kanilang buhay kami at magiging sa aking buhay, Panginoon. Lord, salamat sa mga sa amin. Inilaan mo para Lord sa amin lahat at pagpalain dito, Panginoon, Lord. Let your mouth open, Lord, Panginoon. Let your words have power to change our perception, to change our yung mga paniniwala namin na kailangan nito ipagpagin sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, patuloy ko. Pinagkakatiwala ang mga natitirang oras po sa iyo. Salamat po, Lord, in the name of Jesus. Amen. Lagi na po nakaupo ang bawang isa. Yung oras ko ay, yung sermon ko ay was entitled, A Faithful Companion in Every Season of Our Lives. Isang tapat na kasama sa bawat linggo ng ating buhay. And He is our Lord. Marayang at may relasyon tayo sa iba. Yung relationship natin, yung tinutukoy ko, it is not about relationship lang sa mag-asawa. It is not relationship lang about sa lovers, or it is the relationship na kung saan we have the connection to our others. Meron tayong relationship sa ating family, sa ating husband, sa ating relatives, magiging sa friends, sa close friend, magiging sa best friend, or even classmates. Meron tayong relationship sa isa't isa. Meron tayong connection sa bawat isa. Pero alam niyo, yung relationship na yun ay meron ang dati. Hindi sa lahat ng oras kayo kasama ko kayo. Or magiging kayo, hindi sa lahat ng oras magiging kasama ko kayo. Hindi sa lahat ng oras meron tayong ganito. Meron siyang hangganan. But as we are Christian, we have the relationship to God na hindi dapat natitigil, na hindi dapat nasisira. Actually, hindi naman, ang Panginoon hindi naman nasisira ng relationship na sa atin. Tayo naman, lumalayo sa Panginoon. And that relationship should not be end. Kasi kahit iiwan na tayo ng pamilya natin, kahit iiwan na tayo ng kaibigan natin, magiging magkasa natin. Ang pinakamahalaga, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen po ba? Our relationship to God should not be end. Kasi yun yung pinakamahalaga. Yun yung pinakamahalaga. At ngayong oras, ang tanong natin ng mga kapatid natin, kamusta na po ba yung relasyon sa Panginoon? Pasuko na ba o gusto pang manatili sa Panginoon? Alin po tayo doon sa dalawa? Pasuko na o gusto pang manatili sa Panginoon? Inuulit ko po. Minsan pang kaguling mga kapatid, pasuko na o gusto pang manatili? Ngayon po ay ating pag-aaralan ang 3 puntos patungkol sa pagsama ng Panginoon. Sa unang puntos po ay, why do we need the companionship of God? Bakit kailangan natin ang presensya at ang pagsama ng Panginoon? Pangalawa,
How will the Lord be with us? Paano tayo samahan ng Panginoon? Pangatlo, what will be the outcome if God is with us? At ang uunahin ko natin ay umiligtas. Why do we need the companionship? Bakit kailangan natin yung presensya at ang pagsama ng Panginoon? Una, God called us in a greater purpose. And that greater purpose, it is far beyond of our limitation as a people. Hindi natin kaya ng mag-isa. It is far beyond of our abilities, capabilities, strength, comprehension. Nauubos ko yan mga kapatid. Hindi dapat tayo umaasa sa sarili natin. God called us in that greater purpose. It is far beyond of our limitation. Kaya po sa buhay ni Moses, doon ko natin makikita po sa Exodus chapter 3, verse 11 to 12. Samahan po ako buksan po ang mga Biblia sa Exodus chapter 3, verse 11 to 12. Ano naman sana ng Biblia? Basahin po natin ito. Magiging English man or Tagalog. Sabi po dito sa Exodus chapter 3, verse 11 to 12. But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring me children of Israel out of Egypt?" He said, "But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you when you have brought the people out of Egypt. You shall serve God on this mountain." At patuloy ko ng nabasahin mo dito sa Exodus chapter 4, verse 10 and 12 po. Sabi ko dito sa 10, "But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue." 12. "Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak." But he said, "O my Lord, please send someone else." Dito po natin makikita sa Exodus chapter 3 hanggang sa chapter 4. Ilang beses nagreklamo at nag-alinlangan si Moses sa pagtatawag sa kanila Panginoon. Binanggit doon sa chapter 3 kung ano yung greater purpose kung bakit tinawag si Moses. Yun yung palalabasin yung mga Israelita under the captivity and oppression of Egyptians. Pero, yung sinabi ko dito ni Moses, who am I to say? Wala siyang tiwala sa sarili niya. Tapos sinabihan siya ng Panginoon, nasalita ulit ang Panginoon sa kanya, pero yung sabi, Lord, hindi ko ako magaling magsalita. Utal-utal ko ako magsalita. At yung pangatlo, sinabihan siya ng Panginoon, the mouth of God shall be his mouth. Pero yung sinabi niya, Lord, please send someone. Tatlong beses ko siyang nagtawag sa Panginoon sa pagkatawag naman. Kasi yung nakikita ni Moses ay yung sarili niya makalimutan. Kung susukatin, hindi talaga kaya. Yung focus ng isip ni Moses is kung ano yung nakikita niya sa sarili niya. Hindi para sa kanya, hindi siya enough para sa greater purpose, sa greater calling na binigay sa kanya ng Panginoon. Ilang beses, alam ko na, bago tayo pumasok ng Bible School, or even ngayon meron tinatawag ng Panginoon ng pagmamahal sa Bible School. Meron mga beses na napapagulong tayo sa sarili natin. Who am I to be saved? Even nung bago ako pumasok ng Bible School, nung tinawag mo yung Panginoon ng Bible School, sinabi ko, Lord, sino ba ako para gamitin mo, para mabigyan mo. Lord, ang bata ko po. Lord, sino maniniwala sa akin kung nagsalita ako kasi ang bata ko. Tapos, sa amin kasi ako yung pinakagusto. Sa family ko, ako yung pinakagusto. Lord, sino ako na tawagin mo ako? Kasi sabi ko, pwede naman yung isang kapatid kasi mas may authority sila kaysa sa akin. Pero hindi ko na-bibase yung pagtawag ng Panginoon.
Sa mga oras na hindi mo kaya, siya yung tumatawag sa iyo. Ibig sabihin ay, kung titingnan lang natin ang ating sarili, it is not enough para makayanan or masunod ang kalooban ng Panginoon. Pero dapat iisipin din natin na yung tumawag sa atin is greater than our weaknesses. Amen po ba? Mas malaki, mas greater, mas dakila yung tumawag sa atin that He will enable us in order na masunod natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi natin kaya ng Diyos na baguhin tayo para makayanan natin yung ipapagawa na sa ating. At pangalawa po ay, bakit kailangan natin ang pagsama at presensya ng Panginoon to enable us to conquer the enemies? Buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ulitin ko po sa Ephesians chapter 6 verse 12. Basahin po natin ito. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Bakit natin kailangan ng pagsama ng Panginoon? Bakit kailangan natin ang presensya ng Panginoon? To enable us to conquer the enemies. Bakit? Yung kaaway natin is spiritual. They are in the spiritual realm. Tayo, we are in the physical realm. Meron tayong katawan. Hindi tao yung kontra natin. Hindi tao yung kalaban natin. Amen po ba? Hindi tao yung kalaban natin. There are operations of the enemies in the spiritual realm kung bakit merong nangyayaring pag-aaway. Kung bakit merong nangyayaring division. The spirit of division. Kung bakit ang tao ay inaatake ng kaaway ng sexual immorality. Because all that happens in the spiritual realm. They have the operation. They have the plans to attack Christians. Amen po ba? Kung bakit apektado ang Christianity? Dahil meron silang operation. Meron silang plano din na atakihin tayo mga Christian. Gusto nilang nakawin yung life na meron tayo. At in order na mapagtagumpayan natin sila, we need the power of the Holy Spirit because they are in the Spirit. They are in the Spirit and we should possess the Spirit of God in order to conquer the enemies. Kailangan po natin silang pagtagumpayan. Huwag natin hayaan magiging talunin tayo. Kasi tinawag tayo upang magtagumpayan. Pangalawang puntos ko ay, how will the Lord be with us? Paano tayo sasamahan ng Panginoon? Ano ang mga sekreto upang tayo sasamahan ng Panginoon? Una, a surrender and a holy life. Ano ibig sabihin ng surrender? You yield your will and give control to God. Nagpapasakop ka sa Panginoon. At ano naman ang ibig sabihin ng holiness? Being set apart for God. Para magamit ka ng Panginoon sa mga kaluwalhatian. You are set apart. You must set apart yourself from any kind of wrongdoings, from any kind of wicked ways. Holiness. At ano ang connection ng dalawang? A surrendered life and a holy life. Surrender is often a starting point of holiness. Because holiness requires obedience. And obedience requires surrender. Hindi mo masusunod ang Panginoon unless you are not surrendered to Him. At hindi mo maa-attain yung buhay na may kabanalan kung hindi ka nag-o-obey sa Panginoon. Itong dalawa na surrendered life and holy life is connected. Inuulit ko po, holy life requires obedience, and obedience requires a surrendered life.
Ang hirap pa yung sumunod natin sa Panginoon kapag hindi ka sumunod. Pagpasok na lang mga ng Bible school kapag hindi ka sumunod. Hindi mo talaga, ang hirap talaga. Pero kapag sa bago, ilang weeks na tayo dito sa or ilang months na tayo, or ilang year na nakalipas na isang taon, bumabalik pa rin sa isipin, Lord, babalik pa ako ng Bible school. If we are not totally surrendered to God, it's hard for us to obey God. Remember that. At yung example natin para sa surrender to the Holy God is kagaya sa buhay ni Mary, the mother of Jesus. Doon po natin makita sa sorry sa Luke chapter 1. Nung sinabihan siya ng angel na dadala siya ng Messiah, magdadala siya or magdadala ko siya, hindi ko siya nag-alinahan. Sabi ko na dito sa Luke chapter 1 verse 28, Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. Alam po natin na yung kalalagayan ni Mary is meron pa rin sa buhay niya. Meron kahirapan sa buhay niya na pagdating ng kalooban ng Panginoon. Kasi sa kultura ng mga Hudyo ay bawal talaga yung buntis na tapos wala kang asawa. Ano talaga yung sobrang nahihiyan sa kanila. Sobrang nahihiyan sa kanila. At once na nalaman yung ng tao na buntis at tapos hindi ka pa kasama, there are tendencies na babatuhin tayo hanggang mamamatay ka. So, alam ni Mary na yung buhay niya isn't in danger. Dahil sa pagtanggap na ito kalooban ng Panginoon, magbubulit siya ng isang Panginoon. Pero hindi ko siya nag-alinahan because yung iniisip niya, God will protect you. Kasi sinusunod niya yung kalooban ng Panginoon. At magiging ganun din sa atin. Maraming mag-try ang maaway sa atin. Pero we are protected under the God's grace. Once na sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, wala tayong dapat nakakutan. Kasi ang gano'n ang karami ang gagawin ng tao, we are protected by God's grace. Basta manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. And yung example dito kay Mary sa Holiness, diba alam niya po na, alam niya na nagdadala na tao siya kay Jesus. She never allows Jesus to touch her. She lived in the Holiness. Hindi na natili siyang yung buhay niya ay may kabandalan. Hindi niya hinayaan na i-touch siya ni Joseph. Doon po natin nakikita sa Luke chapter 1 verse 27, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. At sa buhay naman po natin, pag-usapan naman natin ang buhay natin, kamusta kami sa Lord, hindi kami sila lang talaga sa Panginoon. Sinusunod ba talaga natin ang Panginoon? Hindi na tayo talaga sa kabanalan ng Panginoon. And paano natin kung buhay natin masasalit sa Panginoon? Una yung bibili natin. Sabi nga po nila, at dito na the Holy Spirit is powerful, but there is something greater than the Holy Spirit, and that is our faith. Kung gusto mo gumawa ng kasalanan, even na kinukulit ka ng Holy Spirit, kung gusto mo talaga, walang magagawa ang Holy Spirit because you have the faith. Oo, kinukulit ka. Kasi kahit alam mo na yung patutunguhan mo ay destruction, still you are choosing to once na gusto mo magkasama talaga sa Panginoon. Your faith is powerful. And then always you magkasama sa Panginoon. Kasi yung yun natin letter na ipiliin natin sumunod sa Panginoon o magiging sumunod tayo sa Panginoon. At pangalawa po yung mind natin. Yung ano natin yung eternal life, yung mind natin. Maraming injections yung ginagawa ng kaaway sa ating isipan. Hindi lang mga negative thoughts, magiging dream minded.
Hindi lang negative thoughts ha, nag-enter na pala. Kung bakit yung mga tao lumalabas sa mga labi nila ng mga regions, it is because they have not been in. And also, dito din sa isip natin tayo nagbabata ng confusion. Bakit kung minsan yung mga tao kung nagdating sa preparation din sa atin? Kasi meron laban sa isip natin. Kung positive ba yung pupilin nila, kung ito ang nagdating. At sabi nga din sa Romans 12 verse 2, you should transform the way. Paano mo masusunod ang kalooban ng Panginoon? Hanggat hindi mo pinabago yung isip mo, hindi mo talaga masusunod ang Panginoon. Kasi yung isip nito, merong focus ito eh. Magiging negative, magiging united, magiging worldly mindset. Kaya kailangan natin baguhin ito para masunod natin ang Panginoon. If you are not changing your mind, if we are not changing our mind, we can't obey Him. Dapat yung ano natin, yung mind natin dapat ma-occupy ng mga langit na bagay. Amen, God. Pagdating naman po sa emotions, sabi ko sa Jeremiah chapter 7 verse 3, the heart is deceitful. Mga kapatid, emotions, lalo nag-drive sa atin sa pagkakasala. Kung akala natin yung tama na yung ginawa natin. Kasi ganito, galit ako. Kasi ganito, sobrang saya ko. Kasi ganito, sobrang nabot ko kahit nagawa ko dito. According pa ba yun sa sasalit ng Panginoon? Yung ginawa natin yun. The heart is deceitful. And also blind. According din sa 1 John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life. Yung pride of the life. Kailangan natin yung surrender sa Panginoon. Kasi tagay-tagay natin, lahat ng tao mayroon tayo. Pero once na surrender mo yun sa Panginoon, siyempre, mawawala yun. Meron talagang pride natin, lahat tayo may pride. Pero hanggang sinsurrender natin sa Panginoon, mawawala yung pride mo. Pride is in the word. Galing mo yun sa mundo at hindi galing sa Panginoon. Uulitin mo po. For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life is not comes from the Father, but comes from His Word. Kaya hindi ko talaga galing yun sa Panginoon. Kung bakit may binagsak sa Satan na gusto mo? Because kaya pinipilihan natin yung pagpapray natin. Ito, ito lang natin sa nakita. Meron pang natira, marami pa naman nakita na pag-ibig na nabibig. Lutuin natin sa pananalaman para matanggal yung pride na. Sa pangatlong, gusto natin mamuhay. God is God in us. Yung pagkilos ng Holy Spirit is napaka-tremendous na pagkakamahan sa Lord. Dapat yung Panginoon dito. So, kung sa Panginoon, and we are living in the Lord. Amen to God. Sa Panginoon Diyos ko ay, what will be the outcome if God is with us? So, hindi natin natin bibigyan sa Genesis chapter 18. Basahin ko natin from verse 3 to 6. Sabi ko dito, his master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to success in his hands. Verse 4, so Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. 5. From the time that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was on all that he had in house and food. So he loved all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. So, ano yung magiging outcome kapag sinasamahan tayo ng Panginoon? Una, you became successful whatever you do. Pagkat po ni Joseph, dito po nabanggit sa mga verse 3, his master saw that the Lord was with him and that the Lord
because all that he did to succeed in his lives. Meron katagumpayan kapag sinasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? Meron katagumpayan. Kahit ano man yung kabigat yung pressure, kahit ano man yung maraming hinahandle mo sa pasilip. Kahit marami kang tao papakainin, but when the Lord is with us, kahit gaano man yung kabigat na test, ay makakayari mo. At magkakaroon ka ng katagumpayan. Amen po ba? Lahat tayo meron tayong pinakagay ng ministry na ibinigay mo ang pinsan. Kung gusto natin magtagumpay yung sa kasama ng Panginoon. Kasi dito talaga sa buhay ni Joseph, pinakita. Dito sa verse 2, meron siyang katagumpayan dahil sa pagsama ng Panginoon. At yung nakakita ko sa Panginoon. Pangalawa ko, what will be the outcome if the Lord is with us? You became a fruitful. Dito ko sa verse 5, from the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. House for Joseph's sake. The blessing of the Lord was on all that he had in house and field. Nagiging, verses 5. So he left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but him. Verse 5. Nagiging fruitful po si Joseph, yung Egyptians na bahay, yung bahay nila ni Pharaoh ay pinagpala. Hindi na si Joseph yung pinagpala, magiging si Pharaoh, magiging under of his authority, under of his management, nagiging fruitful po sila. At pangatlo po ay, it brings lightness to you and everyone around you. Si Pharaoh, wala na siyang iniisip na mga bagay pa, wala na siyang masyadong pinoproblema. Sabi ko dito sa verse 6, yung pinoproblema niya lang po ay pagkain niya lang. Ibig sabihin, yung pagbigay niya ng katungkulan sa kay Joseph ay nagbigay ng pagkaanan para sa lahat. Under of Joseph management. At pang-apat po, you became a channel of blessings to them. Kung bakit pinagpala si Pharaoh at ang bahay na yung mga nasasakupan niya, dito pinanggit because of Joseph's sake. Sana magiging pagpapala tayo para sa ito. Kung iniisip na natin na, kung sinasabihin pala tayo na, kawawa ka naman kasi nag-aral ka ng Bible school, wala kang trabaho, wala ka naman pinigil ng pera. No, hindi ka kawawa. Kasi kung bakit pinagpapala ang ito, because of you. Because the Lord is with you. Sabi ko dito, pinagpala si Pharaoh, it is because of Joseph's sake. Babasahin po ulit para pinatunayan po. So, verse 4. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer in his house, and put him in charge of all that he had. From the time that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's. Amen. Kahit kung kay Joseph nangyayari na pinagpala si Pharaoh dahil kay Joseph, magiging tayo. Hindi natin iisipin sa sarili natin makawawa tayo. No. Hindi tayo kawawa. We are the channel of blessings toward others if we are living in the Holy Life. If we have a surrendered life. Kapag sinasamahan tayo ng Panginoon, hindi tayo kawawa. Ang napatunayan ko sa buhay. Nag-aaral ako ng Bible school. Alam niyo kung paano pumunta ako dito, nakakamilag talaga sabihin nito. Ilang piraso lang ang pandigal ako. Tapos, wala pa akong luggage. Wala akong kagamit-gamit. Totoo din talaga. Wala akong kagamit-gamit. Yung pagpasok ako, yung gamit ko, fade na white. Kung pagka ko, mag-ibang sa akin, nilagay ng magkat-baby. Pumasok ako ng Bible school, wala akong short. Makakahiya sabihin. Tapos naligo ako ng CR, walang tabo. Sabi ko, paano ko naligo? Walang tabo.
pumasok ako ng Bible school, wala akong padala-dalang gabi. Papeles lang yung dala ko, live birth. Ang mga requirements pa na iba. Tapos, konti lang yung konti ko. Ako nakakahiya. Pero sabi ko, ano susuotin ko nito? Pero the Lord used people in order to provide my needs. Sabi ko, hindi ako nakalangin sa Lord. Sabi ko, pagputin mo dito, magagamit-gamit, pero hindi pa ako nakamit na dalawa ko. The Lord will bless us if we obey. Kahit wala nang tayong kadala-dala, the Lord will provide our needs. At pinakita din sa aming Panginoon na hindi na ako pinagkukulang ng financial. Oo, meron mga times na deadline tapos wala pang bayad. Pero pinakita talaga sa aming Panginoon kung paano siya nag-provide. Sinasabi ko lang sa Panginoon yung mga kailangan ko. Di ba na testimony ko yung mga sabi ko, Lord, may mission na kami, wala kami pang-bayad. Pero alam niyo, ang natin sumulot ang Panginoon. Sabi ko, simple naman ang sinabi ko sa Panginoon. Tapos may biglang mag-sponsor sa akin. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi ko siya nagpupunin sa akin. At magiging matotoo ko I will grab the chance na makapagtotoo, makapagtotoo. Diba, pumunta ako ng Bible school. Yung nakakatawa pa doon, kasi diba Sunday ko yun. Late lang po kasi ako pumasok. Almost 3 weeks ang kasi na late ko. Tapos, kinilala lang po kami po sa Johnson na pwede kong makapasok. Kasi yung akala ko talaga sa hindi ko makakaaral. Yung mga damit ko, ang gano'n sa dorms sa hindi ko, hindi na pwede ko din kasi gabi na. Tapos, nung umuwi ako after church service, tapos nag-critique kami ng hapon. Nagdadalawang isip ako, iniinom pa ako manila kasi ang layo ng manila. Out of comfort zone. Out of comfort zone. Pero sinabi ko pastor ako, go where there is out of comfort zone. Out of comfort zone. Tapos, ayan na, nagpaalam na ako sa parents ko. Pero gabi yun, kay mama. Tapos nalilungkot yung mga parents ko, iyak na iyak. Tapos si Papa, hindi ko siya Christian. Hindi pa siya believer. Paalam ako sa kanya ng pinapaan, tutulungan ko na ito kasi wala akong Bible school. Hindi ko siya nagiging hadlang. Pinalagan ako. Bago kong kalisin niya ako. Tapos, nilagay pa ako sa mga labas na siya. Kasi yung sa akin, nalagay ko yung part namin. Kaya, kung pagdating ko dito, pagod na pagod yung magawin ko, tapos, sorry mo, hindi na ako sinabi ko ang feeling sa akin. Baby mo! Tapos ito pa yung nakakatawa. May isang kaklase yung ako na sinabi niya sa akin, akala ko buntis yung pumunta. Akala niya sa akin, buntis ako kasi yung bago sa harapan. Akala niya talaga buntis ako. Pero, salamat sa Panginoon na pinawid ako ng Panginoon. Tapos, kasi diba, almost 5 yung pumunta ako. Tapos, after dito na ako nag-ibo, iyak talaga ako kasi, sabi ko, Lord, nung nag-ibo yung mga kapatid ko, kasama nila yung pamilya ko, tapos ako hindi. Pero syempre, ano yung comfort ng Panginoon? Pagkatapos nun, nalaman na meron ako, nag-ibulis ko. Meron mga friends na nakakaya ako, napapaluwa ako, hindi naman nakikita ng tao. Pero nagpapasalamat ako, nung time na nagkaroon naman ng sakit. Si Brother Pisa, naalala ko rin, sinabi niya na kung saan siya pumasok, doon ba siya, kung saan na siya sumunod sa Panginoon, doon ba siya nagkasakit. Pero naisip ko din yun, pero change ko agad yung life ko, hindi na yung tapos di ba nagkasakit ako. Tapos ilang beses na pumunta ako ng hospital. Ayaw pa ako talagang pakusutin ng hospital kasi wala akong kasamang pamilya. 18 years old pa lang ako. Hindi pwede na 18 years old ikaw mag-process ng isa. Kailangan dapat 19 years old. Tapos yung kasama ko po sa psychology. Kung guys, magbabalik ng hospital. Maraming hindi ko po sa katawan ko na po mas sumasama sa akin sa psychology. Mas takot kami sa akin. Tapos parang siya kung mamamatay. Hindi matay kaysa sa akin. Pinipigilan ako. Pero tayo mo ba? Pinipigilan ako kasi mas
example, ako counselor. Hindi ako counselor na tumusok-tusok sa katawan. Pag-iilang ko ba 20 pieces ka na yun? Yung kakain yung tusok-tusok sa katawan. Ako ang hirap talaga kasi parang hihingi na ako, hindi ako makahingi kasi may tuhok yung katawan ko. Pag once gumalaw ako, mas tutusok talaga sa may buto. Kaya, ipapasalamat ako sa Panginoon kung paano na ako sinunod. Naalala ko na naman, January, hindi ako yung gusto ng nakaraan. January 25 pala yun. Nung nagpa-ultrasound ako, nung last ultrasound ko, doon ako nakita. Ako lang mag-isa ng ultrasound. Tapos, nakita ng ano na tulad, negative ako pala. Dahil ginawa yung Panginoon sa Panginoon. Ang question talaga, huwag kayong mag-discourage kung pinagdadaanan nyo kasi someday magiging memories nyo sa virus. Yung pinakamahalaga, alam mo na sinasamahan kayo ng Panginoon. When God calls you, He will be with you. Amen po ba? Sasamahan kayo ng Panginoon, basta alam ko na Panginoon kayo. Kahit saan lang kayo magpunta, sasama ang Panginoon. Dami pang ginawa ng Panginoon sa buhay ko, pero nagkaroon na lang po. Ay, ito, ako sa tanong. Salamat po talaga sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Siya yung magpapagaling, siya yung bibigay ng mga sa akin. Siyempre, it was hard for me na naranasan ko yung sobrang pressure talaga ng pressure na ito. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit nakayanan ko yun? Dahil sa tulong ko ng Panginoon. Palagi kong na-discover o palagi kong nakikita sa iyo na natin yung discover. Walang pwede akong ipagmalaki sa Panginoon. Wala akong pwede ipagmalaki sa Panginoon. Walang meron ako na kaya kong ipagmalaki. Kundi ang Panginoon na talaga sa iyo. Ngayon po ay naawit tayo sa Panginoon. Awitin ko ng ikaw. Panginoon Spirit. More of your presence. Sa mga oras nito, hindi ibig sabihin na we are a Bible school students. So, na talaga tayo. Merong mga parte sa buhay natin na hindi pa natin sinusuko sa Panginoon. Kung bakit hirap na hirap kumilos ang Holy Spirit every time we worship God in the chapel service. Every time na umaawit tayo sa Panginoon. Bakit hirap na hirap ang Holy Spirit na pumasok ng presensya ng Panginoon? Because meron pa tayo mga bagay na hindi sinuko sa Panginoon. It doesn't mean that we are the Bible school students. So, kung pinarealize ang Panginoon, yung pagiging sobrang ng buhay is not a once in a lifetime. But every day, kailangan mo gusto mo yung buhay mo, yung decision mo, yung plano mo. Magiging suko sa Panginoon in order to obey and to attain the holy life. Kaya aamitin ko natin ng Holy Spirit, be more of your presence. Hallelujah. Let us feel the power of the Holy Spirit. Let us surrender our life. Hallelujah. Jesus. Holy Spirit. More of your presence. Take me as you are.
Your mercy is enough for us in order to do, in order to move where you want to work us. Sabi mo, gusto niyo magpunta, Panginoon, it is enough for us, your presence. Sabi nga po na kay Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, then you bless us. Ayaw namin lumakad, Panginoon, lumakad sa amin. Lord, sa mga nag-iwan ng fortune, pagbaon mo sa kanilang pagpaano sa kanilang ng inyong mga bansa, ng inyong mga pangalaman, na ang Lord ang mga sitwasyon ng mga nakakatabi. Lord, maranasan ko hindi ko sila hindi sila palagay mag-alinlangan. Lord, because your presence is enough for us. Sunod namin ang iyong katawan. Lord, sa mga senior, Panginoon, sa mga labas, Panginoon, even Lord, ito mga pitay na papanatagan sa puso at sa Lord, sa amin, gusto kami ng Lord, handa kami magsabi